Pilipinas, ang oras po 6:38. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Hindi pa akong sumabit din. Anyway, weekend na po and I hope na kayo ay makakapagpahinga this weekend. Pero ang bad news, meron pong nakaamba na naman na panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa unang araw ng Oktubre sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng oil industry sources, nasa 30 hanggang 60 centavos ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina at 65 centavos naman sa kada litro ng diesel. Posible naman po na maglaro sa 40 centavos hanggang 50 centavos ang galaw sa kada litro ng kerosene. Okay, so yun po ang bad news. Ang good news is tutulungan ko po kayo na i-address kung anumang concern ninyo patungkol doon sa problema sa lupa. Kasi actually, ito pong ating tatalakayin tonight ay may kinalaman sa biniling lupa na ang sabi niya naka-mother title pa pero matagal ng bayad, hindi pa rin makuha-kuha ang title or hindi pa sila makapagpatitulo ng separate title dahil nga po hindi man naman isinusurrender yung mother title ng property na binili nila. Dos Kumpanieras. Ibig pong sabihin ito ay kapraso lamang kapag sinabing mother title, isang titulo na maaring nagkaroon na ang pagbahagi or partition pero hindi pa nabibigyan ng separate or individual title ang mga nabahagi. Dos Kumpanieras. Usually nangyayari po ito kapag nagkaroon ng manahan sa isang parsela ng property at hinahati ng mga tagapagmana. Dos Kumpanieras. So ano nga ba ang pwedeng gawin kapag ganito? Pwede bang ikaw ay dumiretso na doon sa korte? Pwede bang ikaw ay mag-affidavit of loss? Kasi yung iba, di ba, ang ginagawa ng mga ng iba, shortcut ang proseso, gumagawa ng affidavit of loss, pinapa-annotate sa Register of Deeds at pagkatapos kukuha ng certified true copy noong title na merong annotation, magsasampa ng petisyon sa korte para sa reissuance of owner's title at pagkatapos kung halimbawa maloko or makapanloko, saka sila gagamitin na makapagpatitulo ng property. Dos Kumpanieras. Hindi po yun ang tamang proseso dahil kapag po kayo ay nabuking, ito po ay tinatawag na perjury na ito naman po ay may kaukulang parusang kulong sa ilalim po ng Revised Penal Code. Dos Kumpanieras. So yan po ang tinatalakay natin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Gayon din sa ating DZRH TV 4K livestream bilang comment sa ating YouTube page at syempre sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook Live, gayon din sa DZRH News Facebook Live at sa DZRH News Television Facebook Live. Dos Kumpanieras. Nagbibigay-pugay muna tayo sa ating mga nanunood tonight. Gael Enriquez, syempre walang sawang suki natin. Si CJ Acelo, gayon din kay Raymond Dosa. Rolly Duque, magandang gabi sa iyo. Tita Ami Miraflor Garcia at syempre si Eds Maglakas, Mel Aquino. Gayon din sa iyo, Rica Bagisi, Aldos Villamater,
Mel Aquino, Irene Almodovar at si Tita Ami Miraflor Garcia. Marami pang nanonood sa atin, si Mirna Villanueva de la Cruz at syempre pa si Moonbeats. At syempre, handa na po akong sumagot ng inyong mga katanungan. Dos Compañeras. Alam nyo po, no, pinaka-common na problema sa mga bumibili ng property ay yung hindi makuha-kuha na kopya ng title. Kapag wala po kayong kopya ng original owner's title, yun po ang kumbaga, hindrance ninyo, no? Maliban pa sa pera, kasi mahal din naman po ang magpalipat ng titulo, no? Hindi talaga kayo makaka-proceed. Bakit? Kasi ang pera pwede nyong utangin, pero yung kopya ng titulo ng property ay napakahaba pong proseso ang pagdadaanan ninyo. Unang-una, hindi po basta-basta na i-issuehan ng kopya ng title ang may-ari. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, no, inuulit ko na dalawa lamang po ang kopya, ang original na kopya ng titulo ng property. Isa nasa possession ng ating Register of Deeds bilang, no, yun po ang repository ng lahat ng record or titulo ng property sa buong Pilipinas. At ang pangalawang kopya, kaya dapat pinakaiingatan, ay yun pong i-issue sa may-ari, no? Although, no, malaking problema din para kung halimbawa po, no, 5 ang nagmamay-ari ng iisang parsela ng lupa. Heirs of, say for example, heirs of anong pangalan mo nga? Billy Domingo, no? Halimbawa po 5 magkakapatid, heirs of Billy Domingo, iisa lamang po ang kopya para sa heirs, no, ni Billy Domingo. Hindi po nagkakaroon ng kanya-kanyang kopya ang mga tagapagmana, bagaman at 5 sila. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, para po sa ating mga tagapakinig na nasa ganitong sitwasyon, pipili po kayo, no, ng pinakamatino sa inyong mga co-owners na siyang maghawak ng property dahil malaking problema, no, kung ito po ay either mawawala o kaya naman ay pag-iinteresan. Dahil kapag ka po ito ay napunta sa innocent purchaser or buyer in good faith, kawawa po ang mga co-owners. Dos Compañeras. Bakit kanyo? No? Kasi po, pagka innocent purchaser or buyer in good faith, nagkakaroon po sila ng karapatan. Pero sino nga ba ang buyer in good faith? Siya po yung walang kamalayan na merong depekto ang pinag-uugatan ng kanyang property na nabili. Dos Compañeras. Wilson Aldea Sr. at Wilson Aldea Jr. ng San Antonio, Zambales, gayon din Maricor Angeles at Mami Belen Rivera. Gayon din sa iyo, Star Between. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga nata-traffic, lalong-lalo na dyan sa Santo Tomas, Batangas. At magbabalik, hindi pa pala, meron pala tayong DZRH Malakas promo question kung saan isa po ang mananalo ng 500 pesos tonight. Ang tanong, anong dokumento ang kailangang isubmit sa Register of Deeds para ipa-annotate ang interest sa nasabing lupa or sa nabiling lupa? Okay, take 2. Hyper po ako ngayon na parami ang aking tsaa at mga matatamis na pagkain. Anong dokumento ang kailangang isubmit sa Register of Deeds para ipa-annotate ang interest sa nabiling lupa? Ipapadala po yan bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeras Facebook page. At syempre kasamang inyong sagot, ang inyong pangalan at kung nasaan po kayo. At mamimili po ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala nakakasama po ninyo. Nagsasalang panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras kasama ang nagsasalang panyera ng bayan Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon kung halimbawa nakabili kayo ng property na naka-mother title pa, pagkatapos ay hindi ninyo makuha-kuha ang kopya ng title, no? Dahil syempre kailangan po ninyo ito
kung sakasakali na magpapatitulo na kayo ng property sa inyong pangalan. Dos Kumpanya. Dalawa po kasi ang maaring senaryo kapag ikaw ay bumili ng property na na naka-mother title pa. Una, pwede pong ang mangyayari, i-annotate yung mababawas, ibig sabihin naka-indicate po doon sa likod ng title yung mababawas na portion. Pagkatapos i-issuehan ng separate title yung hinihiwalay na portion. So ibig sabihin, same title or same TCT or OCT number yung silbing mother title, pero nanganak na siya, nanganak na siya at meron siyang isang maliit na parcela na maihihiwalay na magkakaroon ng separate na title. Pero may mga pagkakataon naman na ang nangyayari na i-issuehan ng bagong title. Anong ibig sabihin nito? May TCT, bagong TCT number yung malaking bahagi o yung pinagkunan at magkakaroon din ng separate na bagong TCT number yung portion na nabili. Dos Kumpanieras. Pero sa alinman pong sitwasyon na ito, kakailanganin po ninyo ang kopya ng mother title. Paano nga ba kapag ayaw isurrender yung kopya ng mother title? Siyempre, ito po ay maituturing na breach of contract. Hindi po breach of contract o paglabag sa kasunduan dahil sa oras na kayo ay nagkabentahan ay meron po kasing kasama sa kontrata na ma-surrender sa inyo or kung hindi man maipahiram sa inyo ang kopya ng original original certificate of title or transfer certificate of title para naman maipa-annotate ninyo ito o kaya naman magamit ninyo para makakuha kayo ng bagong titulo ng property para sa property sa portion na nabili po ninyo. Dos Kumpanieras. Ngayon, syempre hindi ninyo makuha It will take time dahil kakailanganin po ninyong magsampa ng petisyon sa korte. Ito yung either manghingi po kayo ng danyos perwisyo pero hindi po kayo makakaligtas yung pagsasampa ng petisyon for specific performance para sa surrender, para sa surrender noong owner's copy ng title, So, in the meantime, para po maproteksyonan, mapangalagaan ang inyong interes sa property, makatutulong po na yung bagong owner o yung nakabili ay mag-execute ng affidavit of adverse claim na nagsasabi na eto, nabili ko ang portion na ito. At ipapa-register po ninyo or ipapa-annotate po ninyo ang affidavit of adverse claim. Nagsasabi ng detalye ng inyong karapatan doon sa portion ng property. Ipapa-annotate po yan sa Register of Deeds, para kung sakasakali na yung may-ari o yung naghahawak ng original kopya ng owner ng yung original owner's copy, kung sakasakali po at i-deal niya ito in bad faith, ligtas or protected naman kayo dahil again, yung bibili po nito knowing na merong annotation na ang portion nito ay nabili na will be a buyer in bad faith at hindi siya makakakuha ng karapatan doon sa property na nabili na ninyo. Dos Kumpanieras. Ang affidavit of adverse claim is only valid for 30 days, Pero hindi po ito basta-basta matatanggal or makakancel sa pamamagitan ng affidavit lamang. Kailangan po magsampa ng petisyon sa korte for cancellation of adverse claim. So kahit pa lumagpas na ito ng ilang dekada, hindi pa rin po ito matatanggal for as long as walang kaukulang petisyon or at order mula sa korte para sa cancellation nito. Dos Kumpanieras. So understood na po kapag ka po may ang dokumento na kailangang isubmit sa Register of Deeds para ipa-annotate ang interest sa property na nabili, kailangan po mag-affidavit of adverse claim na isasubmit sa Register of Deeds para naman hindi kayo magoyo or maiwasan na kayo ay magoyo ng naghahawak ng title
ng property. Dos Kumpanya. Violeta Montecalvo Zambrano, gayon din sa iyo Ramel Maluto at Boboy Puertos ng Puerto Princesa City sa Palawan. Magandang gabi sa iyo. Jericho Ferrer at Maricor Angeles, magandang gabi. Grace Recta at Oscarita Recta, ano nga ba yun? Naimbag Arabi, kada kayo amin apo. Dos Kumpanieras. At syempre, maayong gabi sa tanang tagpaminaw ng mga Bisaya diha. Magandang gabi po sa inyo. Okay, may first question dito. Ang dami ng mga questions ha. Raymond Daza, magandang gabi sa iyo. Meron pong question dito. Attorney, ano po ang pwedeng mangyari sa buyer kung bibilhin niya ang isang property na may annotation ng Section 4, Rule 74 ng Rules of Court? Ibig pong sabihin ng Section 4, Rule 74 ng Rules of Court is that, no? Yun pong property ay naging subject ng manahan at binibigyan po ng pagkakataon ang creditor o kaya naman yung hindi nagkaroon ng pagkakataon na tagapagmana din na makasali sa settlement of estate, and therefore meron po siyang 2 taon, no, para habulin o i-assert ang kanyang claim sa property. Ayun. Dos Kumpanya. So ibig mong sabihin, kung ikaw, buyer, binili mo ang isang property na merong annotation, no, na Section 4 ng Rule 74, binili mo na hindi pa naglalaps yung 2 taon, kung may isang creditor na lalabas o merong isang, say for example, anak sa labas na lilitaw, no? Maari po niyang mahabol ang property because meron na pong warning na ito ay subject ng manahan at merong 2 taon na palugit na ibinibigay ang Rules of Court para habulin ang property na ito. Dos Kumpanieras. Okay, next question. Kung acknowledgement receipt lang po ang hawak as dokumento ng bentahan, paano po ang pwedeng gawin? Maaari po kayo, pinakamainam po, kausapin niyo muna po yung seller. Kapag ka po hindi nakuha sa santong usapan, syempre, dadudulog na po kayo sa korte. No? Saka po kayo magpa-file ng action for specific performance para hilingin sa korte na iutos doon sa seller, no, na mag-execute ng isang registrable document para naman po maipalipat ninyo ang dokumento or ang title ng property sa inyong pangalan. Dos Kumpanieras. Normally po, yung mga kontrata na hindi nasusulat, bagaman at ipinag-uutos po ng civil code na dapat ay nasusulat, ay hindi po enforceable. Kaya take note, kung kayo po ay bibili ng properties or property, kailangan po na ito ay nasusulat at sa mga ganito pong pagkakataon, yung mga inirirehistro, napakahalaga na ito po ay notarized ng isang legit, no, na notary public. Otherwise, malaki pong problema kung ang inyo pong property ay inyo pong document ay hindi notarized pagkatapos biglang nawala na yung seller. Dos Kumpanieras. Bakit kanyo? Kasi po hindi maaaring maipanotaryo ang isang property, no? Ang isang document na bentahan ng property kung hindi po available o wala na o patay na o nasa ibang bansa yung seller. Ibig pong sabihin, kailangan ng or required ang physical presence ng both parties, yung seller at saka yung buyer kapag ka nagpapanotarize ng dokumento. Dos Kumpanieras. Kasi sinusumpaan po ninyo doon, no? Kapag ka kayo ay nagpanotaryo, no? Na kayo ay nandoon in the presence of the notary public at pinanunumpaan ninyo na voluntary yung ginawa ninyong or pagpirma ninyo sa ginawang dokumento. Napakahalaga po nito because recently may isa pong abogado na natanggalan ng commission. Ang commission ibig sabihin yung kapangyarihan na makapag-notarize, no? Dahil nga po nagnotaryo siya ng isang deed of sale habang ang isang partido ay nasa ibang bansa. So take note of that, ano. At saka may pagkakataon po na yung halimbawa yung transaksyon ay kinwestiyon ng tagapagmana o ibang may interest sa property, sabihin na wala dito ang nanay ko pero siya nakapirma. Abay, magkakaproblema po kayo. Dos Kumpanieras. Because, no, ebidensya na po yun, magkakas na po yun ng doubt, no, na may magbibigay na siya ng duda doon sa dokumento ninyo. Take note, yung due execution ay presumed
for every notarized document. But kung napatunayan na depektibo po ang notaryo, it becomes a private document. Dos Compañeras. Iba po ang bigat ng notaryadong dokumento, no? Dahil hindi na po ninyo kailangan pang patunayan yung due execution nito sa korte kapag nagkataon. Ito yung question ni Ed and Daya. Good evening po, attorney. Paano po pag ayaw ibalik sa amin ang titulo na hiniram? Nag-usap na po sa barangay at nangako na ibabalik pero hindi pa rin isinasauli. Dos Compañeras. Ang tanong, bakit po ninyo ipinahiram? Yun pong mga dokumentong ganito ay hindi po dapat na ipinahihiram ano. Yung iba ginagamit, ihihiramin tapos gagamitin pang sangla. Yung iba hihiramin tapos ibibenta pala. Kaya dapat hindi po ito ipinahihiram. Itinatago po dapat sa vault. Dos Compañeras. Now, paano nga po ba ninyo mababawi isang dokumento na ayaw isauli? Abay, pupunta po kayo sa korte. Imagine that. Kailangan yung pumunta sa korte. Bakit? Magsasampa po kayo ng petisyon. Para saan? No? Specific performance na maibalik sa inyo ang kopya ng titulo ng property. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, kabayan. Michael Velasco, dyan sa Buwak, Marinduque. At magandang gabi po sa lahat ng mga brownout ba sa atin dyan sa Marinduque. Abay, hindi pa ba yan masusolusyonan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay hindi brown out para napapanood ninyo ang ating episode tonight. Magandang gabi sa iyo, Benito Sabales, gayon din Ed and Daya. Syempre si Ray Mendoza, notary public in the Philippines, other countries valid in the Philippines. Ito yung tanong niya. Dos Compañeras. Kung halimbawa po ang document ay executed sa ibang bansa, like a special power of attorney or anumang dokumento na in-execute ninyo dyan, ito naman po ay valid. Basta, no? Yung notary public po dyan at notarized po dyan, pagkatapos ipapa-authenticate po ninyo sa isang commissioned or authorized na mag-authenticate. Diyan po pumapasok yung apostille. Ano ba yung apostille? Dati po kasi, no, kapag ka magpapa-authenticate tayo ng dokumento na nagmula sa ibang bansa para gamitin sa Pilipinas, ito po ay yung pinapa-red ribbon natin, ang tawag, ano? Hindi na po red ribbon ngayon. Actually, gold na po ngayon. Pero hindi na po yun ang proseso. Unless, of course, kayo po ay nasa bansa na hindi signatory doon sa Apostille Convention. Pero halos lahat, in fact, noon pong January 24, if I'm not mistaken, naging miyembro na po ng Apostille Convention, pumirma na po ang Canada. And therefore, pwede na rin pong magpa-apostille dyan sa Canada. Hindi na kailangan pang ipa-red ribbon. Dos Compañeras. So kung notarized ng isang notary public sa ibang bansa ang dokumento, pagkatapos authenticated o pina-apostille, then valid po yun at magagamit dito sa Pilipinas. Dos Compañeras. Okay, so si Ellen Jeronimo, si buyer po ay bumili ng property, nakabayad na, pero nalaman niya na ang seller ay single at nilagyan ng unknown name as spouse kasi need daw married ang requirement sa military purchase. Ginawa daw ng ahenteng nag-process na married. Ngayon, hindi po mailipat sa new buyer kasi walang pipirmang spouse. Ano po ang legal na recourse ng buyer? Inamin lang ni seller after makabayad si buyer. Naku, malaking problema po ito. Dos Compañeras. Actually, pwede po kasi kayo pa-execute ng panibagong deed of sale o kaya isama po din ninyo na ikina-cancel nito yung lumang deed of sale para indicate din noon na nagkaroon ng may error, no, doon sa original or doon sa first deed of sale. Dos Compañeras. Alam nyo po kapag ganito, kaya napakahalaga po na nagsasabi tayo ng totoo sa mga dokumento. Bakit? Kasi itong mga ninonotaryong dokumento, sinusumpaan po ito. Perjury, no? Again, it's perjury. Kung naririnig po ninyo madalas ang word na perjury dahil dun sa mga kaliwat ka ng investigation sa Senate, no? At sa
Congress, sa House of Representatives, no? Ang mga sinusumpaang dokumento po ay hindi dapat pinagsisinungalingan. I'm not saying na pwede kayo magsinungaling sa hindi sinusumpaan, but napakahalaga po ng pagsasabi ng totoo sa mga sinusumpaang dokumento dahil meron po itong kaakibat na liability sa ilalim po ng batas. Dos Compañeras. Okay, sabi niya, ang ganda po, attorney, ng topic. Needed, ayun, kailangan daw niya ng knowledge doon sa topic dahil applicable sa kanya. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Mel Aquino. Gina Garcia, maraming salamat. Wag po kayong sasagot dito sa ating chat dahil hindi po ako dito pipili ng mananalo. At wag din po kayong maglalagay ng inyong GCash number dito sa public post dahil baka po magamit ng mga masasamang loob ang inyong number, no, sa kalokohan. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Ricardo Messina. At syempre pa, magandang gabi din sa iyo, Armando Maghirang at Pascual Somoray. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. It's 5, 6, 7, 8. It's 8 minutes after 7 in the evening. Magko-commercial muna tayo. Hihinga muna ako, Billy Domingo, ha? Para medyo mahaba-haba after commercial. Billy, makinig ka muna. Magko-commercial muna ako. Pagkatapos, itutuloy natin ang ating talakayan. Pero bago po tayo mag-pause for commercial, again, meron po tayong DZRH Malakas promo question kung saan isa po ang mananalo ng 500 pesos tonight. Ang tanong, anong dokumento ang kailangang isubmit sa Register of Deeds para ipa-annotate ang interest sa nabiling lupa? Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeras Facebook page at mamimili po ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras kasama ang nagsasalong panyara ng bayan at Attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Balik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasalang panyara ng bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung property na naka-mother title pa tapos hindi makuha-kuha yung kopya ng title at nahihirapan yung bagong buyer na iparehistro ang property sa kanyang pangalan. The danger is kapag ka po manggugoyo, manggagancho, manloloko yung seller o nagkahawak ng title ng property, delikado po ito kapag napunta sa ibang tao na binili ang property na walang notice na ito pala ay naibenta na sa iba. Dos Compañeras. Ibang usapin naman po kung ito ay pinalabas lamang na ibinenta o kaya ay idinonate sa anak o kamag-anak, in which case maari pong ma-presume na meron pong bad faith doon sa bahagi o sa may knowledge yung pong pinapalabas na buyer dahil syempre kapag kamag-anak mo alam mo naman kung ito ba ay nabenta na o hindi pa. At take note po na ito ay yung buyer in good faith ay nagiging depensa lamang by the phrase itself, buyer, hindi po pagka i-donate kasi may mga pagkakataon na yun pong manloloko ay inililipat ang title sa pangalan ng anak o ng kamag-anak or idinudonate. Hindi po ito applicable doon. Dos Compañeras. Hindi po magagamit na depensa ang buyer in good faith kung may knowledge na ito ay nabenta na or nabili na ng ibang tao at binili pa din kahit pa despite notice. Dos Compañeras. Okay, magtitingin pa tayo ng ibang mga questions pero ready po akong sumagot sa inyong katanungan. Magandang gabi sa iyo, Charo Abraham, Mila Rada, gayon din sa iyo, Felix Falcotelo at Peter Alvia. Magandang gabi po sa inyo, Marty Velasco ng Buwak Marinduque. Yung mga kababayan ko dyan, pwede po kayo magtanong susubukan ko pong sagutin ang inyong mga katanungan.
Attorney, kung halimbawa po hindi na notaryo ang DOAS or Deed of Absolute Sale, nasa ibang bansa po kasi ako nang magkabentahan na pinadaan ko sa kapatid ko. Kung hindi po ito notarized, ibig pong sabihin, may obligasyon kayo na ipanotaryo ito dahil hindi po ito tatanggapin, no, kapag gagamitan na ninyo para sa papatitulo na ninyo ng property sa inyong pangalan. Ang kagandahan lang po dito na hindi pa napapanotaryo ay pwede po ninyong ipanotarize anytime. Hindi pa po kayo magbabayad ng penalty. Because again, from the date of execution of the document, ibig sabihin from the date ng pagpapanotaryo, nagka-count po o tumatakbo yung 30 araw na palugit na ibinibigay ng batas para bayaran yung capital gains tax. At syempre, yun pong documentary stamp tax ay babayaran on or before the 5th day of the following month, no, matapos ng pagpapanotaryo. So ang problema lamang po kung hindi na ninyo makita yung seller ng property, because again kailangan po ng physical presence, no, ng both buyer and seller kapag ka nagpapanotaryo po ng property or ng document ng transaction sa property. Dos Compañeras. Paano po kaya kung halimbawa yung tax deck po ay nawawala? Kapag ka po tax deck ang nawawala, mas madali pong makakuha nito, no? Pupunta po kayo doon sa municipal or city assessor's office. Madali pong makakuha nito, unlike sa pagkuha ng title ng property, because ang title ng property kailangan po ninyong idulog sa korte at napakarami pong mga kailangang patunayan, no? Bago po kayo ma-issuehan. Full trial po ito, no? At party defendant ang Register of Deeds kapag po kayo ay magsasampa ng petisyon for reissuance of title. Okay, kung halimbawa ang title na nasa possession ng seller ay nawala kaya hindi ma-turn over sa buyer, no? Ito isa pa rin pong problema ito. Bakit? Kailangan po mag-execute ng affidavit of loss kung sino man ang may hawak, no, ng title ng property bago nang ito ay mawala. At the same time, ito pong affidavit of loss na ito, ipapa-annotate sa Register of Deeds pagkatapos kung sino man, no, ang magpa-process o magsasampa ng petisyon sa korte for reissuance of a certificate of owner's copy of the title, kailangan po ng special power of attorney para sa pagsasampa ng kaso sa korte. But, no, yun pong nag-execute ng affidavit of loss ay tatayong testigo, no, sa korte para patunayan. Kasi unang-una pong ini-establish ay, totoo nga bang ito'y nawawala? Baka naman kinuha lang to ng asawa mo. Baka naman ito ay itinatago lang. O baka naman ikaw ay nanloloko lang. But baka ito'y nasa possession ng iba at gusto mo makaloko kaya kumukuha ka ulit ng bagong title at gusto mo lang ibenta ito sa iba. So napakarami pong mga kailangang patunayan o establish sa korte. Dos Compañeras. Attorney, paano po kayang pwedeng gawin kung halimbawang hindi makita sa RD ang kopya ng title ng lupa namin? Nasa amin po ang owner's copy. Ibang usapan naman po kapag yung kopya ng title na nasa possession ng Register of Deeds ang nawawala. Bakit kanyo? Kasi kung kasalanan po ng RD ang pagkawala ng dokumento ninyo, kayo pa rin ang gagastos. Diba? Yun yung masaklap doon. Kasi pero iba pong petition, ibang title, pero matinding pagpapatibay pa rin or pagpapatunay pa rin ang kailangan ninyong gawin. Ito naman po yung tinatawag na reconstitution of title. So, ibig pong sabihin kaya dapat meron po kayong kopya ng inyong yung owner's title or owner's copy of the title na yun naman ang gagamitin ninyong ebidensya para sabihin na imposibleng mawala ito, imposibleng walang ganitong title sa possession ninyo because ito nga na-issuehan ninyo ako ng kopya ng owner's copy and therefore dapat meron din kayong ganito. So mai-establish mo lang yun kung makapagpakita ka ng title na na-issue sa iyong pangalan. Otherwise, mahihirapan kang mag-establish nito. Dos Compañeras. Tumatagal po ang mga ganitong kaso because ito po ay dumadaan sa National Printing Office at kailangan po ng
publish, no, nitong mga ganitong petisyon. Ang problema po kapag ka nagpepetisyon sa ganito, napakahaba po ng pila. Minsan, isang taon, pipila yung dokumento mo para ma-publish. Yun ang nagiging problema. Kaya pakaingatan po ninyo yung mga dokumento. But of course, wala tayong magagawa kung ang reckless ang negligent ay yung taga-register of deeds. Dos Kumpanya. Dapat kapag sila po ang nakawala, no, dapat sila ang may pananagutan dito, di ba? Hindi tayo ang gagastos sa pagsasampa ng kaso. Ang problema, sila na nga ang nagpabaya, tayo ang kawawa, di ba? Tayo ang gagastos, mahal po ang pagsasampa ng petisyon sa korte, maliban pa sa docket fee. Dos Kumpanya. Siyempre, kapag nag-execute ka ng document, magpapanotaryo ka, kapag mag-a-appear si attorney sa korte, magbabayad ka, iba pa yung engagement fee. At siyempre, wala pong abogado ang hahandle na ganitong kaso ng libre because kapag ka po property or properties ang involved, no, syempre may bayad po ito. Wala pong nagpo-pro bono ng ganito. Yung mga vowsy, yan, meron pong pro bono yan. Yung ibang mga criminal cases, pwede pong may pro bono yan. Even the drugs cases, yung iba po may pro bono yan. Pero kapag ka property ang involved, ay iba pong usapin. O kaya naman pagka utang, may bayad po ito. Dos Kumpanya. Ang bayad syempre ay depende po doon sa kung magkano ang halaga ng property at kung abogado de Campanilla, si attorney, syempre, mas malaki-laki po yung kanyang fee. Plus, of course, kung halimbawa po malayo, say for example, kukunin niyo akong abogado, mag-a-appear ako sa Zamboanga, syempre, magcha-charge pa po ako ng pamasahe sa aeroplano, kung kailangan ko pong mag-hotel, kailangan kong ipasagot sa inyo. So, advisable na kung kukuha po kayo ng abogado, yung dyan lang sa lugar ninyo, pero yung mapapagkatiwalaan din ninyo. At syempre, i-observe ninyo yung demeanor, no? Sa social media ng inyong ini-engage na abogado. Dos Kumpanya. O kung halimbawa nagva-vlog ito, ay tingnan nyo din, baka naman mali-mali ang kanyang binabanggit sa kanyang vlog. Baka hindi po mabigyan ng tamang atensyon at tamang galing, no? Nire-require na galing yung pag-handle ng kaso ninyo. Dos Kumpanieras. Kung isinangla po ng developer ang property at hindi makabayad, pwede bang paalisin ang buyers ng house and lot o condominium unit kung ma-foreclose ang mortgage? Parang ito'y naitanong na sa atin. Dos Kumpanieras. Actually, sinasabi po ng ating batas, ipinag-uutos po ng ating batas na ang isang property or isang developer ay dapat, kung naisangla niya ang buong property na kanyang dinidevelop, naisangla niya sa bangko, obligasyon po niya na once fully paid, once pagado na yung buyer, ay within 6 months, ma-release niya yung title ng property. And therefore, no, hindi po maaaring basta-basta paalisin. Kasi ang may liability po dito yung developer, wala pong liability yung buyer, hindi po ba? Dos Kumpanieras. At pinangangalagaan po ng batas itong mga buyers, no? Kaya nga po, even if hindi pa, ano bang tawag doon? Kaya nga po, matatandaan po ninyo, tinalakay na natin yung hindi nakabayad, pero lumagpas na ng 2 taon ang amortization, binibigyan pa rin ng pagkakataon na maka-recover yung buyer in installment mula sa developer. Ito po ay kawing-kawing o related laws, no? Para pangalagaan po itong mga buyers. Dos Kumpania. Matatandaan ko, may isa na pong kaso na involve, I forgot the developer, pero yun po palang isang buong property na kanyang i-develop ay isinangla niya sa bangko. Ngayon, hindi siya nakapagbayad sa bangko and therefore, pino-foreclose ng bangko yung mortgage. Kaya lang, ang sabi po ng Korte Suprema, hindi mo pwedeng idamay ang mga buyers because nagbabayad sila, may karapatan sila sa property na ito. Ang habulin mo yung developer, hindi itong mga buyers. Dos Kumpanieras. So yes, may laban po kayo. At ang importante lang po kapag ka po nagsampa ng foreclosure na proseso yung developer,
mag-intervene po kayo. Anong ibig sabihin? Makisali po kayo doon sa kaso at i-manifest ninyo yung inyong karapatan sa property dahil ipakita po ninyo inyong deed of sale, yung proof ng inyong pagbabayad, o kung anumang dokumento na nagpapakita na indeed kayo ay nagbayad sa developer. Dos Compañeras. Again, napakahalaga din po ng mga marites. Bakit? Kasi may mga pagkakataon hindi tayo aware, di ba? Ay yung mga ingay ng mga kapitbahayan ninyo, no? Kapag nagsampa na pala ng kaso si XYZ Bank, no? Dahil i-foreclose na pala itong property, naka-mortgage pala ito. Actually, pinagbabawal po. Kailangan po kasi ng notice o pahintulot mula sa DHSUD, the Department of Human Settlement and Urban Development, no? Kailangan po ng pahintulot noon kapag ka po may ganitong mortgage na mangyayari. Dos Compañeras. Isang question bago po tayo magtapos. Paano po kung isinangla ang conjugal property, ang nagsangla ay isa lang sa mag-asawa at walang consent ng isa? Sinasaad po sa family code, no, na ang isang property isang conjugal property ay hindi maaaring i-dispose, isangla, no, ibenta ng isang spouse lamang, no? Kailangan po ng pahintulot. Kung wala pong pahintulot ang isa, ito po ay void o walang bisa. Pero, no, sinasabi po ng batas na yun pong bentahan ay meron pong continuing offer doon sa hindi nagbigay ng permiso na asawa. Meron po siyang 5 taon para habulin ang property. Dos Compañeras. By the way, kung sanglaan po, no, maari pong void ang transaction, pero kung ako yung nagpautang, yung mortgagee, ang sasabihin ko po, bagaman at hindi ka sumali sa transaksyon natin, kailangan ko lang pong bilang creditor, kailangan ko lamang pong patunayan na ang yung inutang sa akin ay nagbenepisyo or nakabenefit sa buong pamilya, in which case, pwede pa rin pong mahabol ang property. Dos Compañeras. So, hindi lang po proteksyon ng nangutang, pati na rin po ng nagpautang at ng kanilang mga asawa. So, both sides. So, Dos Compañeras. magandang gabi po sa inyo, Mirna Villanueva de la Cruz ng Viva Homes, Dasmariñas, Cavite. Okay, nangyari po sa akin. Bumili po ako ng house and lot. Nanalo po ang bagong developer sa korte. Sinisingil po kami ulit kahit hawak namin ng owner's duplicate ng title. Nakangyo po ba ay sumali po sa proseso sa korte? Mahalaga po na kayo ay nag-i-intervene sa mga ganitong kaso. Dos Compañeras. Mike Abbas, magandang gabi sa iyo. Yan. So, thank you very much for watching. Dos Compañeras. Para daw siyang may alam. Wag na po para may alam akong ganyan. Lumilingon sa pangalang Harry. Kayo naman. Wag na tayong isali. Base po sa experience ko sa pagkuha ng lump sum ng pension ng mother ko, inabot po kami ng 2 years bago naging successful. Well, pandemic po kasi nilakad ko po yun. Pero wala namang, Ma'am Angelic Zell, hindi ko po mabasa yung first part ng inyong message, pero hahanapin ko po yan at pipilitin ko pong masagot kahit hindi na dito sa programa. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Magandang gabi po muna sa mga nakatutok sa atin sa Buena Vista, Marinduque. Siyempre, lagi kong babatiin ang mga kababayan ko. Ang tanong, anong dokumentong kailangan i-submit sa Register of Deeds para ipa-annotate ang interest na nabiling lupa? Ang sagot, siyempre, adverse affidavit of adverse claim. Congratulations muna sa... Naku, hindi pala ako nakapili. Saglit lang po pipili muna ako ng isang winner tonight. Congratulations, ipadala mo na ang GCash number mo. Dahil ang sagot niya ay affidavit of adverse claim. GCash number mo at syempre your full name. Eto na full name. At kung nasaan kayo, Mila Rada, congratulations sa iyo.
Roy Shock, maraming salamat sa pagtutok. Hindi ko na po nasagot ang inyong question pero napakarami pa at hindi ko rin pasensya na po sa mga nag-message. Eto po kayo, hindi ko po nabasa lahat. Hayaan niyo po, dadating at dadating ang pagkakataon na masasagot ko din yan. Tutok lang po sa Dos Compañeras. Nakasama niyo po tonight ang nagsusolang panyera ng bayan. Nakasama ko po Billy Domingo at syempre ang mga bisita ko na ayaw magpabanggit ng pangalan at ayaw magpakita. Ako pa si Attorney Rina Seco hanggang sa Lunes at syempre mag-asap na po kayo bago pa mag-Tuesday dahil tataas na naman po ang presyo ng mga produktong petrolyo on Tuesday. Dos Compañeras. Antabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ako pa si Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Compañeras.